ang lumang earth, kasi magpapasaway itong earth na to, sa pagdating sa pag-aaral sa Revelation, magpapasaway ito, ay mapapalitan niyang new heaven and new earth. This will pass away, pero yung salita ng Diyos will remain. Mananatili siya. So, kung ganun pala, who are we para sabihin na obsolete na yung Old Testament, obsolete na yung Matthew, Mark, Luke, and John, yung kay Paul na lang, mga sulat na lang ni Paul, ang tama. Para natin binawasan ng binawasan yung Biblia, yung kanon. Para bang sinasabi natin, mas magaling na tayo kay Jesus Christ. Bakit? Kasi Jesus Christ, sabi niya, hindi nga magbabago yung authority ng Scripture, even to the smallest. Sa atin, yung smallest, yung mga punctuation mark eh. Kasi dito, hindi sila nagpa-punctuation mark sa mga Hudyo. Pero sa atin, sa English grammar, may mga punctuation mark. Even yung tuldok, yung comma, ay inspired ng Panginoon, yung mga yan. So, ano ngayon ang ating gagawin? Knowing these things, na ang application natin na susunod, kailangan nating bigyan ng panahon ang pagbasa ng Biblia. Sundin ang mga nakasulat dito at ituro ng tama sa iba. Okay, so kailangan nating bigyan ng panahon. Kung magkaroon kayo ng online Bible reading, di online Bible reading, actually, nice kong encourage yung mga women's din. Kung hindi man kayo available na mag-meet physically, pwede kayo mag-Bible reading din online. Lahat naman kayo may mga cellphone eh. Doon sa oras na available kayo lahat. Kayo mag-usap-usap kayo. Kung mari, isang oras. Yung mga ganun mo. Nagkaroon kayo ng Bible reading din. Bigyan natin ng halaga ang Bible. When I say Bible, 66 books mula Genesis hanggang Revelation. Hindi yung kay Paul lang, hindi yung Gospels lang. Okay, hayaan natin. Okay, pangalawa, habang binabasa mo to, hayaan naman natin na mangusap ito sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan. At maging gabay natin ito sa buhay at hindi lang ang mga makamundong karunungan. Sometimes, meron kang problema, mag-browse ka sa Facebook kasi may mga memes doon eh. Kasi nasabi nila, magpatuloy ka lang, kapatid. May mga ganun ba? Tapos, mayroong nang api sa iyo, maghanap ka ng meme, lintik lang ang walang ganti. Mga worldly na wisdom yung mga yon. Ba't hindi na lang natin kunin yung wisdom na nagmamula sa Diyos? Ang Biblia ang magbibigay atin ng liwanag at saka ng tamang daan. Amen po ba? And lastly, nagaman na may oras pa naman tayo. And lastly ay yung verse 20. Okay, verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malimbang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at ng mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pastor, akala ko ba, makapasok tayo sa kaharian ng langit, ay maniwala ka na kay Jesus Christ at manampalataya. Tama po yun. Hindi yun ang point ng ating Panginoong Jesus dito. Ang ating salvation is by grace, by faith, in Christ alone. Tama po ba? Paano mo i-prove na ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ? Paano mo i-prove na ikaw ay naligtas by grace? Paano mo i-prove na ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ? Hindi naman yun nakikita. Yung nasave ako by grace, hindi man yan nakikita ng tao. Yung naniniwala kay Jesus Christ, kay Jesus Christ, pwedeng lumabas lang sa bibig yun. Pero pwedeng lumalabas lang sa bibig. Ang tawag dyan ay professing Christian. Pinoprofess mo lang. Nagiging Kristiyano ka lang dahil Christian yung pangalan mo. Nominal Christian. Asan si Christian pala? Dahil Christian yung pangalan mo or nominal Christian. Christian by name. Yun ang ibig sabihin ng nominal.
Pero ano yung ito? Anong sinasabi ng Panginoon Jesus dito? Siyempre, maintindihan natin yan kung alaman natin kung sino yung mga eskriba, sino yung mga pariseyo. Sino ba yung mga eskriba? Sino ba yung mga pariseyo? Ang mga eskriba, sila yung mga nag-transfer ng scriptures. From the original scripture, kinokopya nila, or mga scrolls, kinokopya nila yan kasi hindi pa uso nun ang Xerox machine, hindi pa uso nun ang yung printing. So, yung mga scribe, sila yung nagsusulat by hand. Yan, sinusulat nila by hand. Kung sino man yung gustong magkaroon ng CP, so bibigyan nila, ito, kopya mo to. Isaiah lang. Hindi siya buong Old Testament. By scroll yan, Isaiah. Ito yung Isaiah. Ito yung Genesis. Yung gano'n. Sila yun. So, sa tagal na lang nagkokopya at nagsusulat, nakakabisado nila yan. Ikaw ba naman, yun lang yung ginagawa mo eh. Tinatawag din silang mga lawyers kasi sila yung mga gumagawa ng mga legal documents. Mga documents sa mga papeles sa lupa, mga papeles sa kasal, papeles sa divorce, sila yung gumagawa, kaya tinatawag din silang lawyers. Tinatawag din silang teachers kasi dahil sa nakakabisado nila, ini-interpret din nila ito at tinuturo nila sa mga tao. Yun yung mga scribes. Ang mga Pharisees, mga religious group din yan na palaging kasama ng mga scribe, sila ay marurunong scholar, tinatawag ng mga scholar sa scriptures. In fact, kabisado nila ang nilalaman ng mula sa Genesis hanggang Malakay. Kasi yun yung hawak nilang Bible ng kanyan. Kabisado nila ang mga nilalaman nun. Hindi lang yan, meron pa silang mga alam na mga tinatawag na oral tradition. So maliban doon sa law and the prophets, yung Old Testament, maliban doon sa Tanakh, meron pa silang mga oral traditions na pinanghahawakan. In other words, pagdating sa head knowledge, sila yun. Sila yun. Mga matatalino, marurunong. At makita mo naman, pag namuhay yan, strict sila na stricto sila pagdating sa pagtupad sa kautusan. Pag nakita ka nila na, oops, mali yung ginagawa mo, hindi ka na, nilalabag mo na yung kautusan. Sila yun. Mga strict adherents yung mga yan pagdating sa kautusan. Ang tanong, yung pamumuhay nila, kumusta? Pag makakita sila ng mga makasalanan, lumalayas, huwag mo lapitan, makasalanan ka. Para bang mapagmataas, mapagmalaki. Banal ako sa iyo. Ganon siya makatingin sa kapwa. Hindi lang yon. Tinutupad nila kung ano yung mga kautusan, katulad ng mananalangin, mag-fasting, mag-tithes, pagbibigay. Ginagawa nila yon. Pero, pinapakita nila sa mga tao. Later on, i-discuss ito ng ating Panginoon. Magpapasting sila, pinapakita nila sa tao na nagpapasting sila sa pamagitan ng hindi sila naliligo at titigas na kanilang mga buhok. Mananalangin sila, nakatayo sila doon sa ituktok ng templo, sa pinakatuktok ng hagdan. Nakagano sila, Panginoon, salamat na lang at matuwid ako hindi katulad na ito. Tubigan ng ito, mga kasalanan. Ang tawag sa kanila ng Panginoon Jesus ay hypocrites. Righteous sila kasi marurunong sila, alam nila yung kautusan, pero kailangan mong lagpasan yon, sabi ng Panginoon Jesus. Kasi alam nga nila, pero hindi nila ito binubuhay. Hindi nakikita sa kanilang buhay. Now, sabi ng Panginoon, kung maliban na humigit o malagpasan mo ang righteousness na yan ng mga Pharisees, hindi ka makapunta sa ng langit. Pero babalik ko yan sa ating Panginoon. Paano ba maging righteous talaga ang isang tao? Kasi itong mga Pharisees, nakadepende sila, yung righteousness nila, nakadepende sa kanilang mga ginagawa, nakadepende sa kanilang alam, knowledge. Nung dumating ang Panginoon Jesus, nare-reject na nila ang Messiah.
ang tagapagligtas. Paano tayo magkaroon ng righteousness na lalagpas sa mga Pharisees? Paano? Kay Jesus Christ lang. Tanggapin mo ang Panginoon Jesus, magtiwala ka sa Kanya, isuko mo, yung last na natin, last na application natin. So, kailangan natin kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas natin at gawing Panginoon ng ating buhay. Bakit? Kasi nasa Kanya ang righteousness natin. Yung righteousness na hinahanap ng Diyos, na requirement ng Diyos, nasa ating Panginoon Jesus. Sapagkat siya ay namatay para magkaroon tayo ng katwiran na katanggap-tanggap sa Diyos. So in other words, pag nandyan ang Panginoon Jesus, kung halimbawa ito ka at pinalutan ka ng Panginoon Jesus, pag tiningnan ka ng Diyos Ama ngayon, hindi ikaw nakikita niya ang righteousness ng ating Panginoon Jesus. Amen ba? So kung nangyari yung bagay na yon, na sa atin ang Panginoon Jesus, plus pinag-aralan natin ang 66 books ng Biblia, kaya nga verse by verse tayo, book by book, chapter by chapter, at ibinubuhay natin ito, hindi lang basta naririnig, ibinubuhay natin ito, hinahayaan natin na baguhin nito ang ating buhay, then meron kang assurance sa buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi natin. Sige tayo manalangin.